Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang kwentong pinamagatang Malaking Bag. Dito sa ating dula, Super Pipita! Sino yon, Pipita? Umagang-umaga nang iisturbo. Ano ba ang ibig niyang sabihin at hindi pa umaalis? Ano ba ang laman ng malaking batya at hindi napagod nagbuhat? Tsaka parang napaka-importante ang laman at hindi niya mailapag. Ano po, madam? Bilhin na raw ninyo yung 5 kilong tilapia. Ang dami naman. Mauulam ba ang 5 kilo na tilapia? Hindi naman. Gusto na ulamin ng mga alaga na aso at pusa dahil maliliit pa ang kanilang katawan. Baka matinikan pa sila. Nalambat daw nila yon sa ilog, madam. Meron pa daw hipon na nalambat nila. Ay, nako, ilang libong. Ganito na ba kahirap ng buhay? Dahil ibinibenta na pati gumagapang na alakdan. Hindi po alakdan yung gumagapang, Lolo Simpot. Hipon na nahuli sa ilog. Ay naku, Daddy, sumasausaw na naman kasi kayo. Makakalimutin at hindi nakakaintindi. Hindi ako bingi para hindi makaintindi at may tega naman ako. Oy, ano ma'am? Bibilhin ho ba ninyo? Naghihintay kasi si ating sanang. Nanggaling ba sa ilog o kaya nanggaling sa dagat? Ay, yan ang masarap. Yan. Yung karpa. Ay, sino yung nagbebenta ka mo, Pipita? Si Karpa Kodapia? Di ba nasa Amerika na yun? Kayo naman talaga, Daddy. Hindi na kayo masyadong makalakad pero magaling pa kayong magsalita. Ay, oo nga pala. Nasaan na yung panyo ko? Sana.
Panyo ang sabi ninyo. Sabi ko, magaling na kayo magsalita. At ikaw naman, Pipita, kumilos ka na. Pasensya ka na kung hindi ako nagpakita sa pinag-usapan natin kahapon. Ano? Aba, wala akong sinabi. Malinaw na narinig ko. Doon pala sa bahay ni Galman. Akala ko kung kahapon. Aba, nakalimutan ko na naman. Ito yung ikinagagalit ni Patricia. O sige, pupunta ako dyan sa bahay ninyo. Kaya naman pala eh. Parang napag-iwanan. Ano? Wala si Galman? Sayang naman ang lakad ko. Oh, Dudong, bakit hindi mo papanda rin ang kotse? Pwede rin mo na. Ano ka ba naman? Bigla naman na mabilis ang pagpapatakbo mo ng kotse. Sorry, boss. Lalo lang hindi ako naka-seatbelt. Ano ka ba naman? Muntik na tayong nauntog sa dashboard. Dahan-dahan, Dodong. Ay, boss. Baka mahuli tayo. Ay, kayo pala nga nagbubusina, sir. Akala ko matagal kayo dun sa pinuntahan ninyo. Hindi na ako tumuloy. Hindi pala kahapon. Kung hindi doon sa bahay ni Galman. Pero wala raw doon si Galman sa bahay nila. Hindi ba ninyo ipapasok ang kutsi ninyo, sir? Hindi na. Baka kung may isipan ako na puntahan mamaya. Oy, Dodong. Dalihan mo ang pagsisigarilyo. Ay, sige, boss. Pagtimpla mo nga ako ng kape, Pipita. Pumasok muna kayo, sir. Bakit ba na parang iba ang panlasa ko sa kape na tinimpla ni Pipila? Diyos ke, ang alam ko, kikita ako kanina ng malaking halaga. Ay, walang silbi. Dahil ang lima. Ha? Walang silbi. Walang silbi. Pinaparinggan naman ako ni Daddy. Nako, nakakalimuti na matanda. Kahit wala akong matatag na hanap buhay, Daddy, ang galing ko ng dumiskarte. At anong kinalaman ni Karte? Walang ginagawa yung tao. Ang galing kang maggarati yun eh. Loko. Ay, nako. Nagtagpo na naman ang dalawang malilimutin. Hindi bali si Daddy dahil matanda na. Pero ikaw, ilang taon ka na ba, Honorato? Ay, jobless ang sabi niya. Wala naman akong sinasabi na karte, kundi dumiskarte ang sabi ko. Bukang bibig lang ng Daddy yun. Jobless, hindi jobless. Ay, naku, na walang trabaho ang ibig sabihin. Ah, ganun ba yun? Hindi ganoon yun. Ganito. Ah. Oh, bakit nandito ka, Honorato? Pumalpak ka na naman yata ah. Hindi kami natuloy ni Kumpare Ambrose dahil may pinuntahan at
Paano? Kahapon ang usapan ninyo pero hindi ka pumunta. Wala si Galman doon. Ay, hindi pala kahapon. Ngayon sana umaga. Akala ko kahapon. Talaga ikaw, Honorato. Ay, mas grabe pa ang pagkamamalimutin mo kaysa kay Daddy. Nakuha ko ito nung naksidente ako. Napiktuhan ang kaliwang tainga ko. Dati naman nabingi ka. Sabihin mo na sa kaliwa ang nasaktan. Hindi yung kanan noong naaksidente ka. Ito ang masarap na ulamin. Nahuli lahat sa ilog. Sino ba yung nalunod sa ilog? Ah, Ang mga batang basabay? At saka itong si Dimas. Nalunod din dahil sa kalasingan niya. Kumigil nga kayo. Hindi nalunod ang sabi ko, kundi nahuli sa ilog. Yung kandila pala. Pero nasa naman yung kandila? Tilapia at ibon ang nakahain na ulam. Sana yung dalag. Yun ang nasasabi kong ulamin. At saka ihawin na yung yung bagoong at may kalamansi ba. Masarap yun Nahuli ang sabi ko. Pero ang narinig nyo, kanduli. Ay naku, Honorato, pabayaan mo na lang na magsalita si Daddy. Naman. At nang hindi kayo magsagutan dito sa hapagkainan. Anong unan na sinasabi mo, Patricia? Inaanto ka na naman. Kumakain pa tayo. Gusto mo na matulog. May babae dyan sa tabi. Pwede bang alaman mo ko na makatabing babae? Gusto ko ng babae katabi. Pipita, ikuha mo nga ako ng panghugasan. Mas masarap kumain na nagkamay kung ganito ang ulamin. Nako! Hindi mo ba hinugasan ng mga ito bago mo niluto ang Pipita? Pipita, tanggalin mo nga yung tinik ng isda ni Daddy. Baka mabilaukan pa. Kahit matanda na ako, kabisado ko pa ang daan. Bigyan mo ako ng tubig. Ano ka ba naman, Honorato? Yung hindi pinagugasan ng kamay mo, mabaho yung kamay mo. Loko-loko ka talaga. Talaga naman si Daddy. Mahirap mag-alaga ng matanda. Kahit na sa oras ng pagkain. Ano kaya kung kukuha ko ng katulong? Dagdag ni Pepita. Pero dahil hindi ko kaya. Pero wait lang. Sino kaya ang babaeng yun? May naligaw na mayaman sa kapitbahay namin. Mamahalin ang mga damit. At napakalaki ang bag niya. Ay, sandali lang. Si Osang pala yan. Yung maarte na babae. Ano kaya ang laman ng malaking bag niya? Baka may pupuntahan siya na handaan. Napakaswerte naman niya kung... O yun na. Pumunta na doon sa may hagdanan. Siguro pupunta sa handaan. At hindi niya napansin na nagbabalot ng pagkain.
Yan lang kung may CCTV ang bahay na doon naganap ang handaan. Pero paano? Paano kung i-post nila sa Facebook at mamonetize ba ang tawag niyan? Oo nga, parang ganun ang tawag doon. Kapapasok ko lang dito sa kwarto ko, Kamutaw. Pinatulog ko pa si Lolo Simpot. Bakit? Ulianin na? Parang ganun na nga. Makakalimutin na kung minsan kung ano-ano ang maisipang sabihin. At isa pa ang kulit-kulit. Iba lang ang pagkaintindi sa ibang sinasabi. Talagang mahirap alagaan mga matatanda. Mahirap ang trabahong pala dyan. Magtiis na lang ako. Alagaan ko na lang. Pagtiyagaan na bantayan at hindi maiwanan. Dahil nahihirapan na maglakad, lalo na kung umatake ang rayuma niya. Sus, nagigising kung mainit ang panahon. Sige, pagtiyagaan mo na lang. Kumusta yung mga ibang amo mo? Ang mag-asawa naman. Walang problema sa kanila. Kung minsan, walang pasensyahan. Naiisahan ng ama niya. Bago mag-alas 10 na pagbukas ng mall, Pipita, kailangan natapos na ang trabaho mo, ha? Kaya bilisan mo ang kumilos. Maglalaba ka ba ngayon? Kunti pa yung marumi ninyo, madam. Madali lang labhan na mga yun. Ay, kahit bukas ka na lang maglaba. Pwede rin. Samahan mo ako na pumunta sa mall. Bago na magsimula ang flag ceremony doon sa mall, nandun na tayo. Paano si Lolo Simpot? Kung isarado ang bahay, hindi kaya siya lalabas? Hindi na kayang lumabas ni Daddy kasi mahina na siya. Bakit? Ayaw mo ba na makapaglakwat siya ka rin? Maganda rin kung ganoon. Para hindi ka magkaproblema kay Daddy. Kausapin ko si Honorato na hindi pa siya lalabas. Maaga kayo napupunta sa mall, Patricia. Habulin ninyo ang flag ceremony. Parang napakarami ang gusto mong bilhin. Hindi mo na problema yan, Honorato. Basta bantayan mo si Daddy. Huwag ka munang lumabas, ha? Maghapon ba kayo doon? Bilhan mo naman ako ng ulamin ko. Sandali lang. Palitan ko si Pipita na katulong. Hindi ka aalipinin na yan. Tingnan mo lang si Daddy kung lalabas siya sa kwarto niya. Pero huwag mo nang kausapin dahil hindi rin kayo nagkakaintindihan. Kung bakit na hindi ka nag-imbita ng kaibigan mo, Patricia. Idamay mo pa si Pipita. Ay, ang dami mo pang sinasabi, Honorato. O sige, tamaligo muna ako. Mag-iisang oras na kami dito sa mall, madam. Hindi pa nakapili ng bibilhin. At napansin ko na lugar ng mga bag ang pinupuntahan namin. Saan kaya binili ni Osang ang ganun na bag? Sino kayang usang ang sinasabi ni madam? Pipita, wala ka bang narinig? Hindi ikaw si Pipita ngayon. Ang iniisip ko, ikaw si Honorato o kaya ay si Daddy. Madam! Huwag ka nang magsalita pa. Basta isarado mo ang bibig mo. Naintindihan mo, Pipita? Dumating na pala kayo.
Hindi ko namalayan. Hindi ka pala pwedeng magbantay dito sa bahay, Honorato. Hindi mo namamalayan ang mga pumapasok dito sa bahay. Maski may bumubuhat na siguro sa mga gamit natin o kaya mga kagamitan, hindi mo namamalayan. Oh, yan naman ang hindi pwede mangyari, Patricia. Marami kang binili. Pero puro lahat naman na bag na malalaki. Ay naku, kung alam mo lang, kawawa ako na naghanap ng mga ito. Pinili ko lahat ng kulay na gusto ko. Ano bang gagawin mo sa mga bag na malalaki na yan? Ay wala ka nang pakialam doon. O ano, kumain ka na ba? Oo, malaki na ako. Hindi ako papayag na magutom. Nagbukas ako ng sardinas, pero naalala ko ang suki mo na pinagkukunan ko ng dinakdakan at kaldereta. Kaya naman pala amoy chiko ka. Ay, gutom na ako. Pepita, ihanda mo na yung mga binili nating pagkain. Kahit ako, gutom na naman ako. At pagkatapos, tawagin mo si Daddy, ha? Opo. May binili ako na para sa kanya. Ay, mamaya pa ako kakain. Kung ganun. Ay, mabuti na. Di kayo magkaharap ni Daddy. Oo. Dahil hindi kayo magkaintindihan na dalawa. Parehas pa kayo na ulyanin. Akala ko ay hindi mo mapapaandar ang kutsi, Dodong. Boss. Tandaan mo itong sasabihin ko. Mag-ingat ka sa pagmamaneho mo, ah. Aligrado, boss. Nako. Ikaw talaga na matanda ka. Bakit kasi hindi ka mag-aral na magmaneho? Takot ako na mabangga, Patricia. Ay, oo nga pala. Ang bag at briefcase ko. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Nakalimutan mo na naman eh. Pipita, kunin mo doon sa kwarto namin yung bag at briefcase ko. Sir, di ba may dala na kayong bag at briefcase kanina? Hindi ba kahapon yon, Pipita? Nakita ko pa nga binuksan ninyo ang compartment ng kutsi ninyo. Kanina lang. Oo nga pala, no? Hindi ko na isarado ang compartment ng kutsi ko. Magbubuhat na naman na magbukas at baka madisgrasya pa. At sayang kung mawala ang briefcase ko dahil importante ang lahat na nandun. Wala na. Talagang matanda ka na, Honorato. Talagang ulyanin ka na. Hindi pa ako makakalimutin o ulyanin. Nakalimutan ko lang siguro. Dahil maraming pera ang tumatakbo sa utak ko. Kaya di ko maiwasan. Maraming pera daw ang iniisip ni Honorato na di niya maiwasan. Talagang nakakainis itong si Honorato. Pipita! Madam, bakit po? Lalabas ako mamaya. Ikaw na ang bahala kay Daddy, ha? At huwag mong hintayin na sabihin niya na gutom siya. Opo, madam. Mabuti at nagkakaintindihan kayo. Baka maghapon ako doon sa pupuntahan ko para subukan kong isuot ang mga bagong bili ko na damit ko at ang mga alahas ko. Lalong-lalo na ang aking mga malalaking bag. Kung wala na kayong ibang sasabihin, madam, ituloy ko na yung trabaho ko doon. Ipagtimpla mo muna ako ng Diyos. Tamang-tama pagkatapos kong maligo. Kahapon na hindi ako naglaba. Marami na naman marumi. Karamihan ng damit ay kay Madam Patricia. Dalawa sila ni Lolo Simpot. Ay, yan ang namana sa ama niya. At saka nagalit kanina nung matunaw yung yelo.
na tinimpla ko sa Diyos niya. Paano ba naman kasi? Ang tagal niya sa banyo. At ang tagal din na magpalit ng damit. Tapos ang tagal din na maglakad pa. Ha? Mamatay na sana. Sinurusimpon. Bakit kaya? Ay, di bali. Nailagay ko na sa washing machine ang mga maruruming damit. Pwede na akong pupunta doon sa kanya. Bakit po, Lolo? Mahirap bang ganito kong kalagayan, Bebeta? Oo. Kahit gusto kong maglakad na mag-exercise sa labas, hindi ko maihakbang ang mga paa ko. Ay, akala ko kung ano nang nangyayari sa inyo. Gusto ninyang sabihin ko kay Madam na ibili kayo ng wheelchair? Electric Kamo, Bebeta? Bakit ako mabibitay? Bakit hapon ba ang napatay ko noon sa laban? Bibilik-tik daw. Bibitayin na ako. Ano ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng kwentong pinamagatang Malaking Bag dito sa ating dula, Super Pipita. Inihandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!